Mula kay Pinoy Mystery Channel mga tol. Ito daw ang tunay na motibo no sa likod ng investment ng China sa Pilipinas. Ayan mga tol, binasa lang natin yung title. Basahin muna natin yung description. Mga negosyo ng China sa Pilipinas, mabuti kung pera ang pag-uusapan pero sa seguridad ng bansa, ito ay delikado. Bagamat labag sa batas na bumili ang mga incheck ng lupa sa Pilipinas, mukhang marami ang nakakalusot dahil sa mga pineking dokumento. Nagagamit ito sa pagbili ng mga lupain, pagtatayo ng mga infrastruktura at pagtaguyod ng mga korporasyon upang pagtakpan ang mga illegal na gawain mga kapatid. Yan ang ating panonoorin ngayon. At bibigyan natin to ng reaction video. Pero bago natin to simulan, no, sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Pinoy Mystery Channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary kung saan ay madalas nating pinag-uusapan ngayon ang mga nagaganap dito sa West Philippine Sea. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Bilang isang Pilipino, dapat aware tayo rito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong iniintay na. Panoorin na natin to. Mga negosyo ng China sa Pilipinas, mabuti kung pera ang pag-uusapan. Pero sa seguridad ng bansa, ito ay delikado. Bagamat labag sa batas na bumili ang mga incheck ng lupa sa Pilipinas, mukhang marami ang nakakalusot dahil sa mga pineking dokumento. Nagagamit ito sa pagtayo ng mga infrastruktura at pagtaguyod ng mga korporasyon upang minsan ay pagtakpa ng mga illegal na gawain katulad ng money laundering at human trafficking. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga tinaguriang investments ng mga komunista sa Pilipinas ay pwedeng i-weaponize laban sa ating mga Pilipino. Naku po. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? Chinese Communist Party. mainit ang balita hinggil sa nahuling illegal na gawain sa Tsunyuan Technology ng Baofu Compound na nasa Bamban, Tarlac. Kasama dito ang paglabas ng isang mayorang tila lumitaw na parang bahaghari at hindi alam kung saan nagmula. Marami ang nagsasabi na ang nasa kote sa Pogo Hub ay tuktok lamang ng isang higanteng iceberg at hindi isolated case o nag-iisa. Subalit, bahagi ng napakalaking operasyon. May mga kahinahinalang maniubra pang politikal at pang-ekonomiya ang nagaganap na marahilay upang impluwensyahin na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at ang pinakamabisang paraan upang i-align o ihilig ang kilos ng Pilipinas hindi mula sa labas, kung hindi mula sa loob. Kailangan impluwensyahin ang pinakapundasyon ng isang bansa, ang ekonomiya at politika nito. Kung mahuhulma ang ekonomiya, madaling impluwensyahin ng politika. Kapag nagkaganon, posible nang ihilig ang mga batas at panukala upang pumabor sa mga inchik. When money talks, ika nga nila, everyone listens. Dito pumapasok ang mga multi-billion dollar investments mula sa mainland China. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya. Siyempre, walang masama kung may mga Chinese na nagtatayo ng malalaking negosyo. Tama. Ang problema dito ay may bitag sa likod ng mga lehitimong aksyon. Totoo 'yan mga tol, hindi naman natin 'yun hindi naman natin na minamasama yung pagtatayo ng mga negosyo rito ng iba't ibang mga bansa tulad na nga ng Chinese mga tol. Sa totoo lang noon pa, no, matagal na natin silang kasama rito at kung titignan mo mga tol, lahat ng mga alam mong mga negosyo rito talagang andiyan dyan ng nila, DNA nila. Yung mga mayayaman na negosyante rito mga tol sa Pilipinas, tignan niyo yung mga apelyido, tignan niyo yung mga origin ng mga yon. 'Di ba? Henry C, mga kapatid, 'di ba? Isa na 'yan. At nakakatulong naman talaga siya
sa ekonomiya. Kasi hindi naman lahat ng Chinese, no? Hindi naman lahat ng Chinese. Meron talagang pumunta rito sa Pilipinas para magpayaman, magnegosyo at paghinahawain yung buhay nila. Pero ang problema mga tol, kapag ang nagdala ng negosyo o may konekta doon sa kanilang komunistang bansa. Kasi hindi natin alam mga tol kung ano ang pinaka-agenda nun. Tulad nga nung sinasabi rito ni PMC, kung pera pag-uusapan, okay. Pero paano kaya kung ang gusto nila is yung hidden agenda nila, di ba? Pinahayag mismo ng tagapagsalita ng China ang Global Times na ang investment ng mga inchik sa Pinas ay pinakamalaki noong taong 2016 hanggang 2021 na umabot sa 161 bilyong piso. Panahon ni Duterte yan. Ayon sa ulat, maraming proyekto ang natapos sa programang Build, Build, Build. Inaasahan na uunlad ang Pinas at makakaahon ang mamamayan sa hirap. Sa Juwain, sinabi din noong taong 2019 na biglang dumami ang bilang ng mga Chinese investments sa Pilipinas. Ayon sa ulat, isa sa dahilan ay ang magandang relasyon ng dalawang bansa kung saan madaling magtayo ng negosyo at mga korporasyon sa iba't ibang lungsod. Kaya walang makapagkakaila sa pagpasok sa Pilipinas ng bilyong-bilyong salapi galing sa mga Chinese nationals. Yan ang mga pinanghihinayangan ng mga DDS, mga tol, lalo na yung mga DDS supporters at saka yung mga attorney nila doon. Yan ang pinanghihinayangan nila. Sayang daw mga tol. Binanggit sa RE Talk Asia ang maraming inchik na bumibili ng property sa bansa. Mula sa Ayala Land, 25 bilyong piso ang binili. Sinabi ng SM Development Corp na 30% ng kanilang binentang residentials ay sa mga inchik. Ayon sa pahayag, inaasahan na magpapatuloy na mahalaga para sa ekonomiya ng Pilipinas ang bilyong-bilyong investments mula sa mainland China. Mukha talagang good news ito para sa bansa dahil una, dadami ang trabaho. Pangalawa, maraming buwis ang makokolekta. At pangatlo, uunlad ang lungsod. Siguradong may magandang idudulot ito sa ating ekonomiya. Subalit may isang problema dito. Lahat ng kumpanyang Chinese ay kontrolado ng Partido Komunista. Yun lang. Diba? Kung papasok dito isang Chinese individual na gustong magnegosyo, okay diba? Kasi individual yun. Ang talagang layunin niya is paunlarin yung buhay niya. Siyempre kapag yumaman siya, nakapagtayo siya ng malaking kumpanya rito sa Pilipinas, damay sa pag-unlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero kung ang negosyong ipapasok o investment kontrolado ng komunistang bansa, alam niyo na mga komunista yan eh. Diba? Merong pakay yan, merong motibo yan. Over the growth in cases at Beijing unwinds its long-held zero. Ang hindi alam ng karamihan ay lahat ng pribadong Chinese company ay may obligasyon na makipagtulungan sa Partido Komunista. Nakasaad ito sa tinaguriang Company Law of China. Sinabi ng East Asia Forum na sa 1993 Company Law ng China, inatasan ng lahat ng kumpanya na maglagay ng mga komunista sa kanilang pamunuan. Ayon sa ulat, to carry out the activities of the CCP o upang maisagawa ng mga komunista ang kanilang gawain. Talagang diktador, Sinabi no? din noong taong 2012 pa na kailangan makuha ng mga komunista ang buong pribadong sektor sa China upang lumago ang partido. Sa madaling salita, ang mga korporasyong may pangalang inchik na nasa Pilipinas ay hawak pala ng mga komunista. Mapapansin na madalas sa mga pangalan ng conglomerates na pag-aari ng mga inchik ay may pangalang Chinese. Ito ay para mamukhaan ng partido sa mainland China. Pero ayon sa iba, hindi lahat ng inchik sa Pilipinas ay kailangang sumunod sa batas ng mga komunista. Binalita sa Business Insider na yung mga tumututol sa partido o dissidents kahit nasa ibang bansa ay namimiligro ang buhay. Katulad noong taong 2017, bigla na lamang nawala ang isang abogado ng human rights. Tapos may mga tinangay na lang basta at hindi na natagpuan. Yung isa, inilagay sa house arrest ang pamilya sa Hong Kong. Tapos, pinagbantaan si Anastasia Lim na papatayin ng kanyang pamilya na nakatira sa China. Kaya lahat ng inchik, kahit wala sa bansa, ay takot sa partido.
Grabe, no? May mga naiwan pa kasi silang pamilya dun eh. Hawak sila. Naalala ko bigla si Jack Ma, di ba nawala din daw yun dati? Kilala niyo si Jack Ma? Ano ang peligro nito sa Pilipinas? Yung may-ari ng ng Alibaba ba yun? Sabi, di ba dati nawala daw yun? Pero ngayon nagbabalik. Baka kinulong lang. Pinas. Sinabi sa Philippine Association for Chinese Studies o PACS na mula taong 2016 hanggang 2018, sobra sa 3 milyong mga Chinese citizens ang dumating sa Pilipinas. Wow. Bagamat bawal ang sinumang Chinese nationals na bumili ng lupa sa bansa, nakakalusot ang marami dahil minsan gumagamit ng mga peking dokumento at papeles para makakuha ng pasaporte. Bukod dyan, ipinagbabawal din ng partido ang dual citizenship sa China. Kaya kapag dokumento na Chinese, ilalagay na sila ay Chinese nationals. Pero kapag dokumento sa Pilipinas, sasabihin ay Filipino citizens upang makapasa. Kasabay pa nito ang mga suhol at lagayan. Ang kailangan lang ay makapasok muna sa bansa, tapos doon nagagawa ng magic. Base sa provincial government ng Pampanga na noong taong 2018, gustong mag-invest muli ng mga inchik ng ilang bilyong dolyares sa Pampanga. Sabi sa balita, nakuha na ng Chinese Chamber Global Group ang 17 hektarya ng lupa sa San Simon. Tapos, ang Jingjiang Group ay bumili ng 40 hektarya. Pero, gusto pa ng karagdagang 1,000. Pinakita pa nga sa Sunstar ang pagdiriwang ng mga politiko sa lalawigan dahil sa salaping papasok sa kanilang bayan. Pwedeng makabili ng lupa ang mga Chinese nationals kung ang kanilang korporasyon ay at least 60% pag-aari ng mga Pilipino. Dito sa batas ng 4060 minsan ay madaling malusutan ng mga inchik, kailangan lang ng peking identity. Ito ang balita sa Asian News noon na nakakakuha ang mga inchik ng peking Filipino ID para makabili ng lupa sa Bulacan, sa Palawan, Zambales, Isabela at marami pang iba. Kanino sila bumibili, di ba, sa mga Pilipino rin? Kaya mga tol, kung ano man ang mangyayari sa Pilipinas talaga, ano rin yan kasalanan din yan ng ibang mga Pilipino na willing nilang ibenta yung kaligtasan ng bansa, mga tol, para sa kanilang sariling kapakinabangan. Wala talagang tapat, mga tol, napakaraming taksil sa bayan. Tapos ay tatayuan ng mga gusali, mga warehouses, at ano-ano pang gamit sa kanilang mga operasyon. Binalita pa nga ng Philippine News Agency ngayong lang Abril na 4 na Chinese nationals ang nahuli sa Palawan na gumagawa ng mga peking ID. Bagamat nasa ilalim ng lehitimong pangalan ng mga korporasyon katulad ng ilang Pogo hubs, sa likod ay iligal ang gawain nito. Dito lumalabas ang katagang Pogo politics. Dahil sa bilyong halaga ng pera ang posibleng kitain ng mga korap na opisyal, naiimpluwensyahan ng mga inchik ang politika sa bansa. Naging issue kamakailan lang ang ni-raid na Pogo Hub sa Baofu Compound sa Tarlac. Napagalaman na ang kumpanya ay 40% ang pagmamayari ng mga Chinese nationals. Tapos, 60% ang pagmamayari ni Mayor Guo. Siyempre, iyan ay kung tunay na Filipino citizen sa Mayora o may hawak lang na peking ID. Tapos noong isang taon, nasa kote ang malaking haul ng shabu na nagkakahalaga ng sobra sa 3 bilyong piso sa Mexico, Pampanga. Pinahayag sa House of Representatives na natagpuan ng droga sa loob ng bodega ng Empire 999 Realty Corporation. Pagmamayari ng isang Chinese national pero may hawak na Filipino ID. Kung iwe-weaponize ng mga inchik ang kanilang impluensya sa ekonomiya at politika ng bansa, maaaring maanduhan ng mga komunista ang ilang korporasyon na taasan ang kanilang presyo o tigilan ng operasyon upang pahirapan ang mga Pilipino. Katulad noong taong 2012, pinahinto ng China ang pag-import sa ilang toneladang saging at pinahinto ang pagpunta ng mga Chinese tourists dahil sa mga protesta. Magagawa ulit ito dahil sa ang mga korporasyong pag-aari ng mga Chinese kahit na nasa Pilipinas ay sakop pa rin ng company law. Kontrolado nila Sa madaling sabi, ang mga kumpanya dito ay kontrolado ng partido.
walang pagpipilian ng mga inchik dahil buhay nila at ng kanilang pamilya ang nakataya. Grabe, no? Tindi, mga tol. Ito yung mahirap na kalagayan ngayon ng bansa. At marami ang mga information pa na hindi na natin nalalaman tayong mga ordinaryong Pilipino. Ang nakakaalam niyan is yung mga nasa gobyerno na talaga, lalo na sa presidente, di ba? Sa mga kinauukulan. Kaya talagang ingat na ingat din sila sa bawat kilos nila. Hindi sila pwede magpadalos-dalos. Dahil ang magiging apektado naman talaga ay yung sambayan ng Pilipino kapag naging padalos-dalos sila. Pero syempre, alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Tiwala na lang tayo sa kanila. At syempre, ipag-pray na lang natin na hindi mapahamak ang Pilipinas at mga Pilipino. Aral ang mapupulot dito. Sa ilalim ng batas komunista, ang lahat ng Chinese nationals at kanilang mga korporasyon ay may obligasyong makipag-ugnayan sa partido, obligasyong tumulong at makipagkasundo. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ang ugnayan ng mga inchik sa ekonomiya at politika ng Pilipinas. Kung mahahawakan nilang pundasyon ng bayan, maaari itong i-weaponize laban sa gobyerno, laban sa mga Pilipino. Tama. Ika nga ni Sun Tzu, invisibility lies in the defense, victory in the attack. Saan pa ba ang pinakamabisang atake kung hindi mula sa loob? Sa loob na agad. 'Di ba? Habang naghahanda yung mga kasundaluhan natin, 'di ba? Habang nagpa-practice sila, nag-iensayo sila sa mga balikatan. Iba ang taktika pala ng China, mga tol, dudurugin sa ekonomiya. Durugin sa loob, no? Ay, nako. Anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede kang magbigay ng komentaryo, pwede kang magbigay ng iyong opinion sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.